Isa sa hindi madaling gawin sa buhay na ito ay ang magkontrol ng galit at pigilan ang sariling gumanti sa mga taong gumawa sa iyo ng masama. Eye for an eye, tooth for a tooth. Sadly, this is usually what the world follows. Ito ang kadalasang pananaw ng maraming tao, ang gumanti sa mga taong gumawa sa kanila ng masama. You would really see people who would repay evil with good deeds. Ganun pa man, may mga tao ka pa ring makikitang ginagawa nila ng mabuti ang mga taong gumawa sa kanila ng masama. Repaying painful words with unforgiveness, heartbreaking deeds with bitterness and grudge, mistakes with disrespect. These are the common things you would experience. Pero mas madalas lang po talaga ay makakakita tayo ng mga taong hindi papayag na hindi makaganti sa kanyang kaaway. But here comes Paul, trying to remind us to do good despite the pain. Kaya napakalaking bagay na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos para laging naitatama ang kalagayan ng ating isip at puso. At nang sa ganon, kahit sa hindi magandang sitwasyon, makagawa pa rin tayo ng tamang desisyon at aksyon. It's not easy, but it's possible. It takes dying and surrender. And the more you do what is right in the eyes of God, the more you will long for His love. Kapag sa mga sitwasyong hindi maganda, ay pinipilit pa rin nating gawin kung ano ang tama sa paningin ng Diyos, siguradong anumang hindi ayos sa buhay natin, siguradong aayusin ng Diyos. When you realize that you can't do it on your own and you badly need His strength and grace, that's when you will grow closer to Him. Lagi lang po nating tatandaan, handa tayong tulungan ng Diyos. Lagi po nating hingin ang Kanyang pagtulong, lalo na kung ang gagawin natin ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban, kahit na nasasaktan at nahihirapan. Doing what is right will lead you to God's heart. It takes an intentional decisions, and His love will give you the courage to do it. May mga tao po talaga na sinusuklian ang ating mga mabubuting gawa. Pero may mga tao namang hindi sinusuklian ng ating mabubuting gawa. May mga taong pinapatawad tayo sa mga kasalanan natin sa kanila at meron namang hindi. Meron ding gumaganti at meron din namang hindi gumaganti. Basta tandaan lang po natin lagi na tayo po ay nagsisikap gumawa ng mabuti dahil sa ang ating Diyos ay laging mabuti sa atin kahit na minsan tayo po ay nagkukulang sa Kanya. Sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, talata 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. God bless.